Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Webes na po tayo ngayon at 30 ng Mayo 2024. Ang bilis ng panahon, malapit na humatapos ang first quarter, second quarter. Ang kakalahati na po ang 2024. Sa ulo ng ating mga balita, pagsisimula ng panahon ng tagulan, idiniklara na ng Pag-asa. 32 lugar naman nakapagtala pa rin ang Dangerous Heat Index hanggang kahapon. 57% ng mga Pinoy suportado ang economic tsa-tsa ayon sa Tangeray Survey. Stock market, halaga ng piso kontra dolyar bumagsak. Pero ang singil ng kuryente, asahan po ninyong tataas. Kamara nagpasalamat naman kay Finance Secretary Recto sa pagpapatupad ng kasunduan na ibaba ang taripa sa bigas. Department of Health tiniyak na may pondo para labanan ng flirt variant ng COVID. Philippine Coast Guard, mga mangingisda sa Masinloc hindi nagpasindak sa fishing ban ng China. Killer sa Makati Road Rage, arestado na. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Gensan. Ito po si Angelo Palmones. Maganda umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, formal nang idiniklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng panahon ng tagulan sa bansa. Ilan sa mga factor na pinagbatayan ng Pag-asa na nagsimula ng rainy season ay ang kalat-kalat na mga pagulan. May mga nararanasan na rin tayong mga thunderstorms. Pagpasok ng Bagyong Aghon na lumabas naman ang Philippine Area of Responsibility kahapon at ang Southwest Monsoon o Habagat na naranasan sa nakalipas na mga araw, nagdala ng mga pagulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Ngunit sa kabila ng pagsisimula ng tagulan, 32 lugar pa rin sa bansang nakaranas ng danger level ng heat index. Naglaro ng mula 42 hanggang 47 degrees Celsius. Kabilang ng mga sumusunod. Ang Ampari, Cagayan, Balero, Aurora at Biraca, Tanduanes nakaranas pa rin ng 47 degrees Celsius na heat index. 46 degrees Celsius naman ang Etiaga, Isabela, Butuan City sa Agusan del Norte. 45 degrees sa Lawag City, sa Tuguegarao City at sa Kasiguran, Aurora. 44 degrees Celsius naman ang naramdaman sa MMSU Campus sa Batac, Ilocos Norte, Bacnotan, La Union, Iba, Zambales, Sangley Point, Cavite. Ambulong, Tanawan, dyan po sa Batangas, nakatabi lamang ng Talisay, Batangas. Infanta, Quezon, Alabat, Quezon, Pili, Camarines Sur, Catarman, Northern Samar, Catbalogan, Samar at Tacloban City. 43 degrees Celsius pa rin ang naramdamang heat factor sa Sinait, Ilocos Sur, Borongan, Eastern Samar, Giwan, Eastern Samar, Maasin, Southern Leyte, Dipolog, Zamboanga del Norte. 42 degrees Celsius naman ang naramdaman sa Naiya, Pasay City, sa Dagupan City sa Pangasinan, Calapan, Oriental Mindoro, Masbate City sa Masbate, Mambusaw sa Capiz, Mactan International Airport sa Cebu, Zamboanga City, Surigao City sa Surigao del Norte. Kaya iba yung pag-iingat pa rin po ang ating kinakailangan laban po sa mataas na heat index. Maganda umaga, Pilipinas! Naibalik na ng Meralco ang serbisyo ng kuryente sa halos lahat ng lugar na kanilang sinasakop na tinamaan ng Bagyong Aghon. Ayon kay John Salderiaga, taga-ogsilita ng Meralco, halos 100% ng mga apektadong lugar ang naibalik na ng serbisyo ng kuryente. Sa kanilang map-up operations, tinatrabaho na lamang ang ilan pang mga lugar na nasa remote area na mahirap puntahan. Tatala ng Meralco, nasa 1.7 million customers ang naputulan ng kuryente dulot ng Bagyong Aghon. Kabilang sa mga lugar na pinakatinamaan ang lalawigan ng Quezon at ang Laguna, habang ang ilan sa mga bayan din ng Batangas, Cavite, Metro Manila, Rizal at Bulacan ang nakaranas din ng perwisyo dahil sa kawalan ng kuryente. Samantala, upgraded Manila International Airport ipinangako naman ng Pangulong BBM sa mga OFW sa Brunei. Detalye ng balita mula kay Arnold Herrera. Arnold, good morning.
Pasalubong sa mga magbabalik na overseas Filipino workers ang bago at upgraded na Manila International Airport na bahagi ng rehabilitation projects ng administrasyon. Ito ang ipinangako ng presidente sa kanyang pagharap sa Filipino community sa unang araw ng 2-day state visit nito para palakasin ang diplomatic relations ng Pilipinas at Brunei. Meron tayo po 170.6 billion pesos na idadalhin para pagandahin ang ating mga passenger terminal, ang ating mga airside facilities, at saka mas madali ang paglipat mula sa isang terminal hanggang sa kabilang terminal, mula sa airport hanggang sa terminal ng bus para makauwi sa probinsya. Bahagian niya ng malawakang rehabilitasyon at pag-upgrade ng paliparan ay ang pagpapaganda ng passenger terminals, airside facilities, at pagganahin ang mas efficient na intermodal transfers. Ayon pa sa Chief Executive, tila matagal nang naisantabi ang pagsasaayos ng mga paliparan sa ating bansa, dahilan para umani ang mga ito ng samot-saring negatibong international reviews, lalo na pagdating sa usapin ng kalinisan. Ang rehabilitasyon ay inaasahang magsisimula na sa susunod na taon at tatakbo sa loob ng 15 taon. Matatandaan na una sa mga prioridad ng Marcos Jr. administration ay ang infrastructure projects na siyang pinaniniwala ang magpapalakas ng ating ekonomiya. Para sa DZRH, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Arnold. Samantala, magandang umaga nga pala sa mga OFW, ha? All over the world, saan man ho kayo naroroon, magandang umaga ho sa inyo. At may good news, ang palitan ng dolyar ngayong araw na ito ay nasa 58, magkano na ngayon, Malu? 58.42 per dollar. Siguro tuwan-tuwa lumulukso ngayon yung mga OFW natin at saka yung kanilang mga dependents dito sa Pilipinas, ha? Ayan, ang palitan ng dolyar, 58.42 per dollar. 58 pesos and 42. Marami umabot na 60, no, ha? Pero pumapasok na po ang Bangko Sentral para daw po medyo gumaan ang impact ho ng pagtaas ng halaga ng piso o halaga ng dolyar kontra piso. Ganda Umaga Pilipinas! Matagumpay na na-convert ng mga inhinyero sa University of New South Wales ang diesel engine bilang hydrogen diesel hybrid engine. Good news to, ha? Sa pangunguna ni Professor Sean Cook mula sa School of Mechanical and Manufacturing Engineering, nasa 18 buwan na ang ginugugol ng team sa pagdevelop ng sistema para patakbuhin ang mga diesel engine gamit ang 90% ng hydrogen. Teka, kaya lang wala din tayong industriya ng hydrogen sa Pilipinas, eh. Gamit ang patented hydrogen injection system, nababawasan ang carbon dioxide emission ng mahigit 85%. Naman. Okay, environment friendly ito. Sinabi ng grupo ni Professor Cook na malaking tulong ang kanilang sistema sa pagmimina, sektor ng agrikultura at iba pang heavy industries na ginagamitan ng diesel engine, lalo na at ngayon may problema tayo sa climate change. Ayun. Magandang development ito, ha? So bukas makalawa, yung hindi pa rin mapapasay kasi pwede nang ma-convert, eh. Yung mga diesel engine ng mga sasakyan, pwede nang gumamit din ng hydrogen. Ano kayong papalitan dun? At least, diba, magandang direksyon yun. Pero alam ba ninyo na ngayon sa buong mundo, ang direksyon na ay gumamit na talaga ng, hindi lang hybrid, kundi 100% dekuryenteng mga sasakyan. Dito lang sa Pilipinas, hindi pa umuubra kasi wala pang charging stations, eh. Kukunti yung mga charging stations, Kaya siguro magandang tingnan din ang mga nasa, oil industry, yung paglalagay na rin ng mga charging station. Kaya hindi mabente ho yung mga electric vehicles dito sa Pilipinas kasi nasa mga metropolitan area pa lamang yung mga charging station. Paano kung bibiyahe ka ng probinsya, bigla ka natirikan doon, di ba? Kaya ngayon, medyo ang medyo mabenta pa rin ay yung hybrid. Pero alam ba ninyo, ang China, number 1 producer na ng sasakyan sa buong mundo. Lupit, Kita ho ninyo yung graph, layo, ang Pilipinas hanggang ngayon, kontento pa rin tayo doon sa
Nakukontento tayo doon sa ang tawag dito, habal-habal. Yun pa rin mga issue natin. Ay, susme. Samantalang ng mga 1970s, kwento lang naman to sa akin yan, ni Engineer Ray Taladro. Sabi niya, noong mga panahong yun daw, nag-uumpisa na rin tayo mag-manufacture na ating sasakyan. Ganun ba, Engineer Ray? Galing pala ng Pilipinas doon. Ba't tayo napag-iwanan? Maganda umaga, Pilipinas! Eto na. Bumagsak nga po ang halaga ng piso kontra dolyar sa pinakamababang antas nito sa loob ng mahigit na 18 buwan. Papalapit na sa all-time level low na 59 pesos matapos na magsara ang palitan kahapon ng 58 pesos and 42 centavos per dollar. Nung Martes 57.97. Laki ng binagsak. Batay sa datos ng Bankers Association of the Philippines, huling lumagambak sa napakababang palitan ng piso kontra dolyar noong pang November 7, 2022. Samantala, bumagsak din ang Philippine Stock Exchange Index ng 89.93 points o 1.3% sa 6,400. Ito na rin ang pinakamababang stock market sa loob ng mahigit isang buwan. Ayon naman sa mga dalubhasa, sanhi daw ito ng inflation, mahinang demand sa treasury auction at geopolitical tension sa pagitan ng US at ng China. Pinasasagot ng Office of the Ombudsman si San Miguel, Bulacan Mayor Roderick Johnson at ang may-ari ng Pamana Waters na si Lucio Co kaugnay ng reklamo laban sa water company. Ganda ng pangalan pa man din ng water company dyan sa San Miguel, Bulacan. Pamana Waters. Ayos Binigyan ng 10 araw si Chungson at Co para maghain ng counter affidavit kaugnay ng inireklamong maruming tubig ng Pamana Waters sa kabila ng kasunod ng pagsasipribado rito. Sabi nga daw po ng mga taga San Miguel, Bulacan, ganda daw ho ng kanilang gripo ngayon ang lumalabas kung hindi tsokolate, kape. Sakit nga lang mapapala mo pagka nagkataon. Damay din sa kaso sina Brigida Biola, General Manager ng San Miguel, Bulacan Water District, at Jean Makaspak, Business Development Head naman ng Pamana Waters. Sa social media, inireklamo rin ng ilang mga residente ang kanila'y malakaping kulay tubig na dumadaloy sa kanilang gripo kahit hindi tag-ulan sa pool nang ito'y pasukin ng Pamana Water. Inaangal din nila umano'y walang pasabing pagputol ng serbisyo ng Pamana Water kahit isang araw lamang na nalilate ang pagbayad, samantalang pangit naman ang kanilang serbisyo. Kaya naman, buti nga may lumalabas na tubig. Yung sa Prime Water, pwede kang magbukas na talaga ng vulcanizing shop. Mas malakas ho ang hangin kaysa sa tubig. Hindi, mas madalas pala na tubig at hangin ang lumalabas. Kaya kailan din kaya ito hahabulin ng ombudsman? Ay, susme. Ay, mga mamis, pwede pa rin ho tayo mag-laundry day today. Kaya kinakailangan bantayan baka biglang umulan. Kunot no ka ba kapag makapit, badikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Mapapahira pa ng self sa Pride. Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud, and sembonon cotton. Gawa po ito ng ACS. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 15 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, asahang tataas pa ang singil ng kuryente sa susunod na 3 taon. Thank you Ang gaganda ng balita natin Good news! Babasahin ko ba to? Parang galit yata tayo sa mundo. Ay, maganda umaga sa mga suki natin dyan sa Hong Kong. Relax na kayo At least sumataas ang palitan ng piso laban sa dolyar. Sa pinakauling monetary policy report ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ito'y dahil sa 15.7 billion pesos na halaga ng power generation cost ang may papasa sa mga consumer. Hindi ho ito fake news. Galing po sa Bangko Sentral ang report. Dala ito ng desisyon ng Korte Suprema noong 2022 na nagpapawalang bisa sa desisyon ng Energy Regulatory Commission noong 2014
nalimitahan lamang ang presyo ng Wholesale Electricity Spot Market o WASM. Matatandang nilimitahan ng ERC ang WASM prices noong huling bahagi ng 2013 para tugunan ang mataas na presyo naman ng kuryente. Ayan, congratulations. Good luck. Good luck sa ating lahat, ha? Anyway, eto may good news tayo. Kasama na natin mula sa Metro Plus Hong Kong si Michael Vincent. Kuya Mike, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Kong. Ayan, number 1. Namumroblema ang Singapore sa pagtaas naman ng COVID cases. Kumusta ho dyan? Naku, dito sa katunayan, binaba pa nga yung anong tawag dito? Emergency information. Recently lang, actually kahapon. No, na ang control ng COVID is talagang pinaigting talaga ng Hong Kong government. So pagpasok ng turista dito ay napakaganda. Hindi, kasi sa Singapore ngayon, ang kanilang rekomendasyon, katulad din ng rekomendasyon ng Department of Health dito sa Pilipinas, gumamit na uli ng face mask. Kumusta bang usage ng face mask diyan sa Hong Kong? Dito naman, it's more of personal usage Kasi alam naman natin na simula pa nitong nakaraang SARS, di ba? Ready na po kami dito. So pagpasok po ng pandemya nung 2019, kami, latter part ng 2019, nakasuot na po yung mga tao ng mask. And in fact ngayon, makikita nyo po, marami pong magsusuot po ng mask pag sumasakay po ng public transport. No? Personal decision na po nila yan as far as everything is concerned. No? So hindi na kinakailangang imando ng gobyerno? Hindi. In fact, may mga iba't ibang iba't ibang kategorya or edad ang gumagamit po ng mask. So pag lumalabas po sila, kunyari mataas po ang bilang ng ng pagtama ng flu virus itong taon na ito kasi napakalakas po ng flu virus na kumbagay nadatnan po ng Hong Kong ng 2024. So pag nakakaramdam na kayo ng ubo, sipon, nagsusuot na po ng mask talaga. Both yung ayaw matamaan and of course yung mga may sakit po. Okay. So hindi ka mukha sa, again, yun ang worry nila sa Singapore kasi talagang nag-spike. Tumaas ng husto ang COVID cases. So dyan, so far, ang good news, open. Walang dapat problemahin ng mga turista. Teka nga pala, Mike. Kumusta yung di ba nag-open na yung may bagong pakulo ang ang Disney World. Ang Disney Park. Yung Disney. Oo. Ito yung nag-iisa lamang sa buong mundo. Yung anong tawag dito? Yung Frozen, sa buong mundo, nag-iisa lang yan. So, kaya naman tumaas yung cost ganun ba? ng pagsingil ng pagpasok sa Disney. Dahil sa Frozen attraction na yun. At walang walang ibang attraction sa buong mundo kung hindi dito lang sa Hong Kong. Kaya naman po walang hinto po ang pagpasok ng ating mga kababayan mula sa Pilipinas. The good thing is ang daming Pinoy naman na nagtatrabaho doon. Ang nabigyan lalo ng trabaho. Diba? In fact, yung trabaho is across the board, no? Maliban doon sa Disney, nag-second batch na po ng pagre-recruit ng mga empleyado na pwedeng magtrabaho sa airport. This goes across hospitality all the way to mga baggage handlers at marami pang iba. So hindi na lang ang demand dyan ay hindi lang mga kasambahay but even other job. Correct. That's very, very true. No? Pero syempre, binabalaan din natin yung ating mga kababayan dahil marami pong mga nag-o-offer kaliwat kanan. No? Kagaya ng dishwasher at kung ano-ano pa. No? So yung mga ino-offer po sa Facebook, medyo po ako dyan. No? Kuidaw po tayo sa mga ganyang sitwasyon kasi marami pong nare-recruit tapos nagbabayad tapos nawawala na lang parang bula yung mga recruiter. So mag-ingat po kayo. Make sure go to the legitimate websites or dumaan po kayo sa POA. Magkano minimum wage ngayon dyan, Sir Mike?
Kakataas lang po. It's about 42 ang minimum. Pero normally, ang binabayad po ng isang, let's say, fast food ngayon, mga siguro, mga 45 to 46 per ora po yun. Hong Kong dollars? Hong Kong dollars po. Magkano bang palitan ngayon? 7? Ngayon, I think, if I'm not mistaken, the last time na nakita ko po, mga 7.41. 7.41. Yan po yung base rate. So, ipagpalagay na natin, nasa 43 average, di ba? So, 4 times 7, 28. Di ba? $280. 280 pesos. Mga 280 pesos per hour. Roughly, nasa mga 300 pesos per hour. Wow. In fact, ang gobyerno po ng Hong Kong ngayon, kumbaga itinaas po nila yung ranko ng mga ethnic minorities, no? Kasama na po doon yung mga Pilipino, no? Mga residente, na kasi nga sa mga kakulangan ng trabaho ko dito, no? Naglalabasan na ngayon yung mga ethnic minorities sa mga unusual jobs, no? May mga babae na pong nagmamaneho ng double deck bus. No? Tumaas na yung bilang ng mga kumbaga ethnic minorities na nakasama na po sa civil service, gaya po ng correctional facilities, nandiyan na rin po yung immigration. Okay. Ang mga South Asians, mataas po ang bilang ng pagpasok sa mga kapulisan. So, talagang with the new government, no, ng Chief Executive na si Chief Executive Lee, ay talagang ini-integrate niya talaga ang pagpasok po ng ethnic minorities sa mainstream. Kaya maganda po yun. And in fact, even pumasok ka sa isang, let's say, isang fast food joint. Ngayon, bago ka kumaga i-hire, may signing bonus pa siya talaga. So napakaganda po nung pagpasok po ng ng pag-i-employo ngayon dito po sa Hong Kong. Ilang oras? Sabi ko nga, be forewarned, no? Dahil alam naman natin, may yung mga titos-titas natin dyan na mahilig na gumawa ng sarili nilang agency. I'm sure mag-o-offer yan ng mga kung ano-ano. Siguraduhin lang nyo po na lihitin mo po itong mga offers na to at siguraduhin na dumaan po ng TOEA. Okay. Ang average working niya po is between 8 to 10 hours po a day. Oh, hanggang 10 hours? Pwede ka maabot po siya. Kasi depende po sa overtime na yun? Pangangailangan po ng industriya. No? In fact, marami na rin tayong mga kababayang Pilipino na mga residente dito na have actually changed their nagpalit po sila ng kanilang mga trabaho. Dati nagtatrabaho sa mga hospitality, ngayon mataas po ang demand ng industriya po ng construction. So nag-change po sila. Ang average construction po dito sweldo is about between 25 to 30,000 Hong Kong dollars bawat buwan. Wow. Ano yun? May may pre-lodging? Hindi naman. Ay, hindi ko, isa sa mga industriya po yan na, kumaga, talagang in demand for, foreign workers. The reason given is because nag-shift din po yung paradigm ng mga ng gobyerno po ng Hong Kong. No? Previously, maraming infrastructure projects. The biggest, of course, na alam po natin was the Hong Kong International Airport. Then, nabawasan po yan. Ngayon, tumataas na naman po yung public infrastructure projects, kagaya po ng mga highways. Kaya nga, kumukuha po, nagre-recruit na naman po from outside. Okay. Kasi nga, tandaan niyo po, Hong Kong is an aging population. Currently, 22% ng population po ng Hong Kong is between 55 and above. Tataas pa ho ito, no? Okay. That's one of the reasons why new recruits are being taken from other countries. Okay. Kaya nga mataas po ang recruitment value po natin. Sa iba't ibang sektor, no? Tandaan niyo po. Sir Mike, yung sinasabi mong 10 hours, ano yun? Overtime na yun? Yung beyond 8 hours?
Yung 2 hours? Yeah, definitely. Kadalasan po nung tinatawag po natin per ora, yan ang mga nagtatrabaho po sa hospitality sector. No? Kasi syempre may mga iba, fast foods, restaurants. Kasi nga, yung iba dyan, estudyante. So, marami na pong nakikita po natin ngayon na yung elderly population, hinuhugot ulit yun back to the workforce para lang mapunuan yung mga kakulangan po sa hospitality sector. Pero ang required, at, gaya ng ang required ng batas, 8 hours lang. Beyond 8 hours overtime. Ang required ng batas is 8 hours lang. So, depende ho yun doon sa kababayan, sa, let's say, meron tayong kababayan na gustong magtrabaho pa ng excess of that, pwede po. No? Allowed po yan ng industriya. So 300 pesos per hour times 8, di ano yun, 16, 20, 2,400 a day ang equivalent na kinikita mo on average. Wow! Naku, Sir Mike, baka maubusan tayo ng mga manggagawa dito sa Pilipinas. Tama na to. In the meantime, thank you for the information. So, again, para sa ating mga kababayan ngayon dyan, dito sa Pilipinas, ang mga kinakailangan doon ay hindi na lang po household worker, kundi ibang, across the board na ho, ang trabaho hinahanap. Kumonsulta ho kayo sa OWA o dili kaya sa PUEA, wag ho sa online recruiters at baka kayo madisgrasya. Sir Mike, thank you for the information. Maraming salamat. And 7 pesos per Hong Kong dollar ang palitan. Ngayon, 7.44. 7.41 ang last ko na nakita. 7.41. Laki. Sige, Sir Mike, thank you Maraming salamat. Magandang umaga. Thank you. Thank you. Si Michael Vincent ng Metro Plus Hong Kong. Punta na kayo. 2,400 a day. Di ba? Plus overtime. Kasi mandatory mag-overtime. Di ba? Wow. Naman. Kaya pala yung iba talagang mas ginugustuhan Hong Kong lang ho yan. Kalapit-lapit ha. Para ka lang nagpunta ng Cebu. Magandang umaga, Pilipinas! Ayos. Oy, mga misis, amoy araw ba si Monso pag-uwi galing na eskwela? May dalian sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat kay Michael Vincent, kay Kuya Mike dyan po sa Metro Plus Hong Kong. Hong Kong pa lang ho yan, di ba? Paano na yung Thailand? Paano na yung... ang dami mga lugar ngayon na... kasi nga booming ang economy doon sa ibang mga lugar eh. Dito lang naman sa atin ang hataw to the max ang presyo ho ng mga bilihin kasi nga po may tinatawag silang rice inflation. Tumaas naman ang 57% ng mga Pinoy na suportado ang panukalang amyenda sa economic provisions ng saligang batas. Sa Tangeray Survey mula May 21 hanggang 25, pinakamaraming pabor sa economic charter change sa Metro Manila, Southern Luzon at Bicol Region habang pinakamababa ang sa Mindanao at Central Luzon. 6 hanggang 7% naman o 6 hanggang 7 ng bawat 10 respondents o 72% ang naniniwalang lilikha ito ng mas maraming trabaho at makapagpapalago sa ekonomiya ng 68%. Naniniwala rin ang 67% na mapapataas ng economic tsa-tsa ang sahod at benepisyo ng mga manggagawa. 63% naman ang nagsasabing mapababa ang presyo ng mga bilihin at mga serbisyo. Pero 27% ng mga Pinoy ang nababahala na palalalain pa nito ang corruption, habang 23% naman ang natatakot na lalong dumagsama dayuhang kakompetensya ng mga lokal na negosyante. Magandang umaga, Pilipinas! Nagpaabot ng pasasalamat si Speaker Martin Romualdez kay Finance Secretary Ronald Precto sa pagtupad nito sa kasunduan na maibaba ang ipinapataw na taripa sa bigas upang bumaba ang presyo nito sa mas mababa pa sa 50 pesos per kilo. Pinuri ni Romualdez Recto sa pagpapatupad ng naunang kasunduan ng mga lider ng Kamara at ng Department of Agriculture and then ng Department of Finance. Layunin nitong pagbabawas ng taripa na mapababa ang presyo ng bigas dulot ng mga mapagsamantalang trader, epekto ng El Nino at mataas na halaga ng pandaigdigang gastos. Sa pagpupulong noong nakarang linggo na pagkasunduan na pansamantalang ibaba ang taripa ng bigas upang bumaba rin ang gastusin ng mga trader at maging abot kaya naman ang presyo ng nasabing butil at hindi
hindi na madihado ang kabuhayan ng mga magsasaka. Kasabay nito, nananawagan din ang House Speaker para sa paghihigpit sa price control ng retail price upang mabawasan ang manipulasyon sa presyo ng bigas. Siniguro naman ang mga opisyal ng Department of Health sa mga mababatas na meron ng mapagkukunan ng pondo para matugunan ang bagong variant ng COVID-19. Kasama na rito ang pagbili ng bakuna para mabigyan ng proteksyon ng publiko. Inigit ito ng ahensya sa oversight hearing ng House Committee on Appropriations kung saan inamin ang Vice Chair ng komite na si Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo na ikinagulat nito ang lumabas na ulat na walang pondo ang Department of Health para labanan ang flirt variant ng COVID-19 na kumakalat ngayon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ay kay Kimbo, malaki ang unutilized funds ng Department of Health. Dahil namin naman ni Health Undersecretary Achilles Gerard Bravo. 32 na makalipas ang alas 4 ng umaga, magbabalik tayo makalipas ang ilang paalala. Maganda umaga, Pilipinas! Agong impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Maganda umaga, Pilipinas! 37 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Kung kayo po'y may mga lakad, huwag kalimutan magbaon po ng Family Alcohol. Dalawang formulation ng Family Alcohol na pwede yung pagpilian. Yung Family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng Family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyong inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong Family Wrapping Compound Improved Alcohol. Abayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. Magandang umaga sa mga magagandang kumadrona natin, ha? Ginagamit yan for sponge baiting and other cleansing purposes. Family Wrapping Alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Wrapping Alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Hoy, hala, nagbabala ang Department of Health. Ang pagbe-vape daw po ay maaaring mauwi sa heart attack. Sa mga hindi na nga nagyoyosi, nagbe-vape naman. Makinig kayo sa report ni Giselle Ricoporta. RH15, Giselle, good morning. Kuyang Angel, good morning. Nagbabala ang kagawaran ng kalusugan na maaring mauwi sa heart attack at iba pang nagkamamatay na sakit ang pagbe-vape. Binanggit ng kagawaran ng kaso ng isang 22 taong gulang na binata na nasawi sa heart attack dahil sa severe lung injury na inuugnay sa araw-araw na vaping. Sinugod umano ito sa ospital dahil sa paninikip ng dibdib at kalaunan. Inatake nga sa puso dahil sa barado niyang arteries at nagkaroon pa ng abali o yung serious lung condition. Ayon kay Health Secretary Tagarbosa, taliwas sa paniniwala ng ilan hindi ligtas na alternatibo sa paninigarilyo ang e-cigarette at vaping. Nagkapagpapataas daw ito ng tsansa na madali ng heart attack maski sa mga kabataan walang iniindang karamdaman o yung mga malulusog na individual. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, Giselle Ricoport, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Ay, Giselle, teka nga pala, Giselle, hinahanap ka ng ate mo, ha? Hinahanap ka ng ate mo, lumantad ka na daw. Hindi ako yon, Kuyang Angel. Alam ko pa kung saan ako galing. Alam mo, hindi, baka naman hindi mo lang alam na talagang kapatid mo si Mayor Alice Goo. Ako pala yung... Kasi ang dami nagtatanong eh. Oo, baka kayo din magkapatid sa ina. Malayo. Malayo? Iba ang aking ina. Siguradong inay. Sigurado inay, ha? Oo, kasi kahapon sa programa ni Mayor Deo, talagang dami nagtatanong kung kayo daw ba magkapatid ni Mayor eh. Ayan. So, paglilinaw hindi. Categorically, itinatanggi mo na kapatid mo si Mayor Alice Goo. Lupit, ha? Sige ka, mag-viral ka sa social media. Vlogger din pala si Mayor Alice, ano ha? At saka ano ha? Nabilugan yung mukha ko, yung Angel. Oo, sige. Anyway, thank you Giselle, ha? Maraming salamat. So, hindi ka kapatid. Ayan, malinaw ha? Hindi. Para doon sa mga nagtatanong. Hindi po ako sa farm lumaki, sa bundok ako lumaki. Pero may helicopter ka? Wala rin. Wala akong sasakyan eh. Ganun ba? Di ba kabibili mo lang ng Cadillac? Ay, hindi ko yung Angel. Sino yun? Cadillacad. Thank you, Giselle. Maraming salamat. Salamat. Kaya sa'yo. Ako naka-BM eh.
Oo. BMX. Dalawa gulong. Ay, nako. Teka nga pala. Batiin ko muna ng magandang umaga yung mga suki natin dyan sa San Diego, California. Si Kuya Jun at saka si Ma'am Loy Yambao. Happy viewing mo sa inyo. Kaagang gumising nito. At saka kay Don Manny at kay Doña Cora de la Peña. Ayan ha. Mga Navy man po ito na ngayon po ay ini-enjoy ang kanilang retirement dyan po sa San Diego, California. Magandang umaga, Pilipinas! Sa mga nag-aabang online, eto na ang ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! Nagkakahalaga ng 2,000 piso ngayon ang mahiwagang tunog. Ayan, 2 items po ang ating hinahanap. Ibinigay ko na, yung isa ay cone na ginagamit po sa mga traffic. Giveaway ha! So isang item na lamang po ang ating hinahanap ha. Yan po yung ginagamit ng mga sportsman. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash at ang inyong sagot. Ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit po ang inyong mobile number. Sa mga online viewers natin po pwede kayong sumali basta't meron kayong sharer badge. Magandang umaga, Pilipinas! Ano daw po yung sharer badge? I-share nyo muna ang ating programa bago ho kayo magpadala ng sagot. Ayan, ha. Mga misi, sa amoy araw ba si Monso pag-uwi galing ng eskwela abay dalian sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Ang beatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter, pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misi sa challenge show, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Ayan, syempre mag-gym ka, di ba? Sportsman ka, nag-gym ka, o kaya nag-exercise ka. Pagkatapos mo mag-exercise, mag-Shield Bath Soap ka. Muli ang ating paalala, libre po na magparehistro sa photography contest ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR. Ang deadline ng submission ng mga entries ay July 31, 2024. Puntahan lamang ho ninyo yung official contest website na www.pagcor.ph/photocon2024 para po kayong makapagpadala ng entries. 8 ang bibigyan ng tig 100,000 pesos na tatanghaling grand winner sa conventional category. Ay mga larawang kuha po ng conventional camera. Tapos tig 50,000 na pesos naman ang matatanggap ng 8 rin na magwawagi sa mobile category o mga entries, mga picture na kuha po ng inyong mobile phone o ng inyong mga mobile device. Tapos sa drone category, 8 din naman nanalo, tig 50,000. Ang total prize na ibibigay ay 2.23 million pesos. Meron din po mga consolation prizes. I-check nyo na lang doon sa website ha. Natutuwa naman si Chairman Altenco dahil tumaas ng 32.7% sa ngayon ang mga nagpapadala na ng kanilang mga entries. Ang tema ng PAGCOR Photography Contest ay Harvest Time bilang pagkilala sa pagsisikap ng ating mga magsasaka, mga mangingisda at iba pang nasa sektor ng agrikultura para mapalakas ang food security ng ating bansa. And speaking of food security, kasama na ho natin ngayon si Cathy Estabilio ng Bantay Bigas. Ma'am Cathy, magandang umaga po sa inyo. Ay, hello. Akong Angel, magandang umaga at magandang umaga din sa talagang maagang nagigising para makinig sa inyong programa. Ayan, ma'am. Ibababa daw yung taripa para mas marami tayong ma-import na bigas. Ayan na naman po tayo. Yung pagbaba ng taripa, di ba alam natin kung Angel na ito ay mga mawawalang revenue na naman ng makokolekta ng gobyerno. So, isang malaking maling tunguhin na naman itong proposal ni Finance Secretary Recto para sa tingin niya ay mapapababa yung presyo ng bigas sa palengke. Actually, para sa Bantay Bigas at malawak na bilang ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo na ganun din ang mga consumers kong Angel, ay walang ibang dapat gawin ng gobyerno kundi palakasin yung ating lokal na produksyon. Mm-hmm. Yun pa rin ang pangunahin para mapababa mo. At kasabay ng pagpapalakas ng lokal na produksyon, kailangan talaga mag-subsidize ang gobyerno sa ating mga pangangailangan ng mga magsasaka. So, ibig lang sabihin itong paglabas ni President ng EO50 nung nakaraang taon para i-extend yung lower tariff sa mga most favored nation. Tapos
tuloy-tuloy na pagbaha ng imported na bigas. Ibig sabihin, hindi talaga nakatulong sa ating mga magsasaka and at the same time sa ating mga farmers. Ibig sabihin, yung batas na RA 11203 ay isang bangkaroteng batas na yung kanyang mga layunin na ipinangako sa ating mga magsasaka, yung magiging competitive ang ating mga magsasaka, mapababa yung mga cost of production ng ating mga magsasaka, kasabay nung ma-mechanize yung ating industriya sa agrikultura, lalong-laro na sa palayan, ay hindi for 5 years, 3 consecutive years na naging number 1 rice net importer ang bansa. Inasa nila sa importation yung ating kakulangan hanggang sa ang taas-taas na nung ating ini-import, pero nananatiling mabataas ang presyo ng bigas dahil ipinasa nila yung mandate ng NFA sa mga pribado na siyang nagtakda dun sa presyo ng bigas sa palengke. Pangalawa, yung pag-asa mo sa importasyon, ang bigas sa world market ay napaka-volatile yung availability nito at syempre yung presyo. Kaya ganun na lang yung nangyayari sa industriya sa bigas. Sana turuan na lang ng alternative source ng carbohydrates ang ating mga kababayan. Palakasin halimbawa ang produksyon ng kamote, ng mga root crops, di ba? Kasi halos ganun din naman. Nangyayari naman yan kung Angel, kaso talagang rice eater ang Pilipinas, kaya hinahanap pa rin yung... Ngayon, nasaan yung pinagyayabang ng NIA na nakapag-produce sila ng malaking volume sa 40,000 hectares. July pa daw. Ginawa nilang contract growing for rice. At ipinagyabang nila na meron 29 pesos sa mga kadiwa mula dyan. Bakit hindi gawin dun sa 40,000 hectares ay gagawin nila sa 4.8 million hectares na palayan ng ating mga magsasaka para mapababa yung presyo ng bigas sa pamamagitan ng talagang subsidized, talagang maganda yung in-ensure nila yung irrigation dun sa 40,000 hectares. In-ensure nila yung subsidy. Kaya nakapag-produce sila ng pwedeng 29 pesos per kilo na bigas. You're saying... Hindi nila gawin yan sa buong industriya natin sa palay. So yung may solusyon na mas dapat nating pagtuunan sa halip na palakasin natin ang importation. Kaya pala pag talagang fully subsidized at nandyan yung irrigation 2 times, ini-ensure yung 2 beses makapagtanim ang ating mga magsasaka. Kasabay niyan talagang sinubsidize ng mga co-ops kasama ang LGU. So, ibig sabihin kaya. At ngayon, magpo-propose ulit sila ng 20%, ibababa sa 20% yung dating 35%. Ang laki-laking foregone revenue yan ng gobyerno. Pangalawa, hindi kailanman pwedeng aasa sa importasyon. Kaya para sa mga magsasaka sa bantay bigas at walang ibang solusyon kundi pagpapalakas sa ating lokal na produksyon, subsidy sa ating mga magsasaka, mga post-harvest facilities, and at the same time, ensure ng gobyerno, lagyan talaga niya ng malaking pondo ang NFA para sustain yung maibebenta nito na mahababang presyo ng bigas at dapat ang NFA hindi mag-import bagkus ay sa lokal na produksyon ang bibilhin niya para i-ensure din yung mataas na presyo ng palay ng ating mga magsasaka para tuloy-tuloy yung kanilang pagsasaka, hindi malulugi. At yun ang talagang solusyon nitong nangyayari sa ating bansa na tuloy-tuloy yung pagtaas ng ating pag-asa sa pag-i-import. Ma'am Cathy, maraming salamat. Magandang umaga po. Thank you for joining us. Thank you. Angel, at mabuhay ang inyong programa. Si Cathy Estabilio ng Bantay Bigas. Maganda umaga, Pilipinas! Alam po ninyo, may mga LGU naman na gumagawa na nun yung parang contract buying na rin. Kung magkano yung bili ng mga negosyante, ganun din ang bili ng LGU. Siyempre, hindi na magbibenta nga naman doon sa minsan nga, mas mataas pa para masiguro nila yung rice sufficiency sa kanilang mga lugar. Maganda yun. Kaya lang, ilang LGU lang din pong gumagawa sana ganun ang lahat ng mindset ng mga LGU. Katulad halimbawa, dyan sa lalawigan ng Quezon, sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung mga magniniyog, natulungan na magkaroon ng extra income. Dahil yung mga magagandang planting material ng kakao galing Davao, hindi pa po siya gobernador nun, hinakot na, itinanim po sa ilalim po ng mga nyugan para
magkaroon sila ng high value crop bukod po sa kopra. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog, mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. May mahigit 10 variants po ito ng mga raw materials na ginamit ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Available sa 0919-095-5935. Magma-Valentine's Day. Napakagandang pangregalo po ang tangerine chocolate sa inyo pong mga tatay. Dahil yung dark chocolate, lalong-lalo na sinasabi ho sa mga pag-aaral, ay immune booster. Tangerine chocolate, produkto ng mga magniniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Tangkilikin natin ang gawang atin. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Maganda umaga, Pilipinas! Tacloban LGU humiling na mabigyan naman ng mga estudyante ng pagkakataong magtrabaho sa ilalim ng SPES program. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Jimmy, maupay nga. May mga request sa Public Employment Service Office PISO na mga tanggapan ng City Government ng Tacloban na mabigyan ng mga estudyante na magtatrabaho ngayong summer season. Ito ang sinabi ni Maureen Paciencia Severino, Assistant Manager ng PISO Tacloban sa isang panayam. Ayon kay Severino, nag-request ang tanggapan ng City General Services, City Social Welfare and Development Office at mismo ang tanggapan ng PISO at iba pa. Ang 160 na mga estudyante na nakaabil ng Special Program for Employment of Students of Space Program nakatagdang deploy na at ang pangalawang batch sa buwan pa ng Hulyo. Magtatrabaho ito ng 20 araw at sa sahod na mag-hit 500 pesos kada araw. Sa tanggapan lang kanilang trabaho nilalabas ng opisina dahil delikado sa init ng araw ang mga ito. Karamihan dito ay mga high school, senior high school at mga third year college na nag-aaral para magamit nilang pira sa paghahanda sa susunod na pasukan. Mula sa Aksyon Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Daghang salamat Jimmy. Samantala, upang mapabilis naman ang pagproseso ng mga kalakal, nakiisa ang Bureau of Customs sa mga hakbang upang tahasang maipatupad ang National Single Window sa buong bansa. Pagtugon ito sa ASEAN Single Window Initiative. Nitong Mayo 3, lumahok ang Bureau of Customs sa special session ng NSW Steering Committee upang talakayin ang mga panukalang public-private partnership na natanggap ng Department of Information and Communication Technology para sa pagsasagawa ng National Single Window. Bilang pagtugon sa utos ng NSW Steering Committee, ipinatawag naman ng BOC ang special session ng NSW Technical Working Group upang matalakay ang naturang panukala. Ang special session ay pinamunuan ng permanent representative ng chair ng NSW-TWG mula sa Management Information Session and Technology Group ng Bureau of Customs. Ginit din ng BOC ang kahalagahan ng Technical Working Group upang matiyak na gagawin ang National Single Window na makatutugon sa pangangailangan ng ahensya kasabay ng pagpapabilis ng proseso sa mga kalakal. Ayon naman kay Customs Commissioner Benvenido Rubio, napakahalaga na makasunod sa mga international standards at saka dito sa International Best Customs Practices ang Bureau of Customs ng Pilipinas upang maging magandang serbisyong ibinibigay ng ahensya. Bayan ng San Fernando sa Bukidnon, tuluyang idineklarang insurgency-free municipality. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutang, RH19. Assalamualaikum, Jun. Alaikumussalam, Kuyang Angel. Opisyal nang dineklara bilang insurgency-free ang bayan ng San Fernando sa probinsya ng Bukidnon. Ito ay sa pamamagitan ng Municipal Resolution No. 555 Series of 2024, Municipal IPMR at ng Barangay Chieftain Resolution No. 0005 Series of 2024. Bago ang deklarasyon, mabusising sumailalim sa masinsinang validation ng 10th Infantry Division at ng Police Regional Office 10 Area Clearing Evaluation Board ang kabuuan ng bayan ng San Fernando kung saan napatunayan ang pagkabuwag ng mga armadong grupo mula sa Sub-Regional Centro de Gravidad SRS DG Pedler ng North Central Mindanao Regional Committee NCMRC. Ayon sa 10th Infantry Aguila Division Information Office, ang grupo ng SRS DG Pedler ang pinakahuli umanong NPA unit na nag-ooperate sa bayan ng San Fernando kasunod ng pagkabuwag ng Guerrilla Front 55 noong December 14, 2021, ganun din ng Sub-Regional Committee 5 noong December 6, 2022.
Sa pahayag mula kay Brigadier General Marion Angkao, on behalf of 10th Infantry Aguila Division Commander Major General Alan Hambala, pinapurihan ito at pinasasalamatan ang lahat ng involved sa isa pang matagumpay na accomplishment na pagkakaisa at pag-abot ng kapayapaan. Umaasa si 10th ID Commander Major General Hambala na mas lalong aangat ang local economy, uusbong ang social development tungo sa pag-unlad ng bawat pamilya sa natamong kapayapaan ng bayan ng San Fernando, Bukidnon. Matapos ang simbolo ng pagpapalipad ng mga kalapati, hinihikayat naman ni San Fernando Mayor Rogelio Reque ang mga residente, ang mga former rebels na patuloy na magkaisa at magtulungan na mapanatili ang insurgency-free status ng San Fernando. Pinasasalamatan din ng alkalde ang contributions ng 89th IB, 48th IB at 56th IB sa ilalim ng pamunuan ng 10th Infantry Aguila Division. Mula sa Kononahan sa Pilipinas, DCRH, ako si RH19, Jun Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Sukran Jun, maraming salamat. Naimbag na bigat kada kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Norte. Jonathan Lianes, tumatawag na kami, ha? Sa service muna tayo. Aba, ang veteranang aktres na si Divina Valencia, kinampihan si Eva Darren. Binanatan nito ang pamas. Ito, walang katapusang away pa rin. Detalye na balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz, rapa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Matapang, mataray, palaban. Iyan si Divina Valencia, ang isa sa mga veteranang aktres sa showbiz landia. Well, ayon kay Tita Divina, marami raw kapalpakan talaga ang nangyari sa nakaraang pamas na kung saan ay binastos daw ang maraming mga kasama niya sa industriya, partikular na kapag ito ay mga nagsasalita na sa stage at tinatanggap nila ang kanilang mga award. Hindi daw pinatatapos, subukan daw sa kanya na ganun-ganunin siya dahil maghahalo ang balat sa tinalupan. Hindi nga pumapabor itong si Divina Valencia sa nangyari kay Eva Darren na kung saan kailangan daw kastuguhin kung sino man ang nasa likod ng pangyayaring ito. Ayon kay Divina, bigyan daw ng respeto, paggalang ang mga veteranang aktres at kahit hindi veteranang aktres, kahit isang ordinaryong tao, irespeto daw natin dahil kailangan ng bawat tao ang respeto at ito ay hindi daw ibinigay kay Eva Darren nung gabing iyon. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! Ay, yung pukulan nyo ng pukulan nyo ng mga tawag dito, sisi, pukulan ng kung ano-ano, mag-practice na kayo magpukul ng dart. Kasi pagka nag-practice kayo magpukul ng dart at nagpunta ho kayo sa Westchester Realty, baka makabiyahe pa kayo ng libre. 342 sa anumang Asian destination. Ang pwede nyong mapanalunan kapag kayo po ito, ang inyong lucky dart doon sa inyong intended area. Abay po pwede kayong pumunta ng libre, papuntang Singapore, Thailand, Malaysia, Hong Kong, dito sa summer getaway promo ng Westchester Realty. Ang Westchester Realty po nag-o-offer ng pinakamurang rent per occupancy unit with easiest term. 5% lamang down payment, pwede panghulugan. Yan. Kung ano pang iniintay ho ninyo. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Nandiyan po yung Severa Bacolor, Severa Bambalacat, at saka yung Samira. Ito po, 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan, pwede ka nang maglipat bahay agad. Kaya ano pang iniintay nyo? Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Your chance to win 342 sa anumang Asian destination na tatamaan ng inyong lucky dart. Pag hindi pa kayo sinuwerte dyan, doon ho kayo sa iba pang premyo sa summer premiere promo ng Westchester Realty. Ulitin natin 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ayan, yan ho kayo po pwedeng tumawag. And speaking of Central Luzon, lalaking nagsusunog sa loob ng bahay, inireklamo. Nakunan pa daw ng illegal drugs. Tumitira pala ng illegal na drugs. Kaya ayun, tukaki. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning.
Naharap ngayon sa kasong grave threat o paglabag sa BP number 6 at RA 9165 ang isang lalaking inireklamo sa pagsusunog dito sa loob ng kanyang tahanan at makumpiskan pa ng droga at patalim sa barangay Talimundok, Orani, Bataan kahapon. Sa ulat mula kay Orani Chief of Police Police Major Patrick Carlo Balcanao, nakatanggap ang Orani PNP na reklamo na ang suspect umano ay nagsusunog ng mga karton sa loob ng bahay ng kanyang ina na ikinababahala ito ng mga kaanak nito at kapitbahay na posibleng pagsimulan ng malaking sunog sa lugar. Nang rumesponde ang mga tauhan ni Major Balcanao na kumpiskahan nila ito suspect ng 3 pakete ng shabu at isang samurai na lagi umano nitong hawak-hawak. Agad itong inaresto at kinumpiskang nakitang samurai at droga. Sinabi ni Balcanao sa DCRS News, perwisyo umano itong suspect sa nasabing barangay na madalas itong ereklamo. 2 na umano ang nasasaksak nito at may mga kaso din itong pagnanakaw sa kanilang lugar na inamin din ng suspect sa DCRS News. Dinala ang naarestong suspect sa Orani PNP at inihanda na ang kasong isasampa dito sa arestadong suspect. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. Mayababa kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga. Ang sabi nga po ni Senator Bongo, sumali sa sports at lumayo sa illegal drugs para manatili tayong healthy and fit. Mensahe ito ni Senator Bongo, ang chairman ng Senate Committee on Sports sa pagtatapos ng Sports Fest sa mga sangay ng Mindanao State University sa iba't ibang lugar sa Lanao del Norte. Pinurin din ni Senator Go matagumpay na pagpatapos ng Sports Fest sa pakikipagtulungan ng Philippine Sports Commission at ang suporta ni Senator Sani Angara, Pia Cayetano at Bongo. Binati din ni Mr. Malasakit ang lahat ng mga atleta na lumahok sa Sports Fest at inikahit silang ipagpatuloy ang kanilang hilig sa palakasan. Nagbigay din ang kanyang Malasakit team ng iba pang mga token at pagpapasaya sa mga organizers at mga kalahok. Sinabi pa ni Senator Go, ang sports ay hindi lamang isang paraan para manatiling healthy and fit, kundi mahalaga rin sa paghubog ng karakter, disiplina at pakikipagtulungan. Sa pamamagitan nito ay natututunan natin ang kahalagahan ng teamwork, dedikasyon, pagharap sa hamon sa buhay at positibong pananaw. 2 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Alamin muna natin ang magiging lagyan ng panahon mula kay Rhea Torres ng Pag-asa. Ma'am Rhea, good morning. Yes po, good morning po sa inyo. Good morning po sa ating mga taga-subaybay sa magiging lagay po ng panahon natin ngayong araw. Sa ngayon, nakakaapekto ang hanging habagat or southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng Luzon. Kaya saan pa rin po natin yung maulan na panahon, partikular sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, pati na rin sa Palawan. Meanwhile, isang frontal system naman ang nagpapaulan sa kasalukuyan dito sa may Batanes at Babuyan Islands. Kaya sa mga nabanggit na lugar, pinag-iingat pa rin po sa mga posibleng pagbaha o landslides, dulot ng mga katamtaman hanggang sa paminsan-minsang malalakas na mga pag-ulan. Para dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi po ng ating bansa, mainit na panahon ang mararanasan ngayong araw, although may mga chance pa rin ng mga pagbuhos ng ulan. Usually sa madaling araw po yan o mamayang hapon. Kaya po sa ating mga kababayan, ihanda lamang po natin yung ating mga payong. Ayun. So, inevitable ng tag-ulan, ha? Ma'am Rhea? Yes po. Yes po. Although inaasahan po kasi natin na bahagyang hihina yung improving po yung weather conditions natin sa mga susunod na araw dahil hindi na po natin minomonitor itong si dating bagyong Aghon na lumabas po natin Philippine Area of Responsibility. Kaya simula po bukas, magiging generally fair weather po yung conditions natin sa malaking bahagi ng ating bansa. So yung mga pag-ulan po na mararanasan natin ay usually yung mga morning rains or yung mga pag-ulan sa umaga at yung mga pag-ulan naman po pagdating ng hapon. Yan po yung inaasahan natin hanggang sa mga susunod na araw. Ma'am Rhea, maraming salamat. Magandang umaga. Yes po. Maraming salamat din po. Ingat po. Si Rhea Torres mula sa Pag-asa. At muli ang ating paalala, magbaon ho lagi ng proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo, lalong-lalo doon sa mga lulusong sa baha. Siguraduhin ninyo, pagkalusong ho ninyo, maglinis ng paa at gumamit ng shield bath soap. Pero kung talagang hindi ho maiiwasang gumamit ng shield bath, kinakailangan magbanyos pag gumamit ho kayo ng family alcohol. 2 formulation ng family alcohol na pwede natin gamitin. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero
okay din po sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyong yung makamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol. Gamit ito ng mga masahista. Yung mga blind masseur natin, itong ginagamit Mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para DZRH wok na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Sa ating pagbabalik, makakausap po natin ang grupo po ng ito pong Philippine Federation of the Deaf. Ang oras muna, 5 minuto na makalipas ang 5 umaga. Umaga, Pilipinas! 10 minuto na makalipas ang 5 ng umaga. Paalala nga pala natin sa mga mahihinang resistensya dahil napupuyat, stress po ang buhay, laging pagod, mag-ultabayo. Ang ultabayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na nirerekomenda ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Ngayon po, halal certified ba? Ano nga bang ginagawa ng ultabayo? Batay po sa pag-aaral, clinical trial, hindi po ito kwentong kutsero, na ginawa po ng mga Hapon. Pagpasok po sa katawan natin nung postbiotic, ina-activate po nito yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. At yan po ang nagiging dahilan para lumakas ang ating immune system. Itinataboy po nito yung mga toxin sa ating katawan habang tayo po natutulog. Kaya pag tayo po natulog ng mahimbing, ma-achieve ho natin yung stage 4 ng tulog. Pagkatapos ma-achieve natin ang magandang pagkakaroon ng panibagong sigla kinabukasan. Kaya pagharap mo ng salamin, Giselle, ang ganda mo ngayon. Sasabihin ng salamin, di ba? Sasabihin naman ni Giselle, since birth, di ba? Lakasan lang ng loob yan. Di may alis go. Ito yung kapatid mo, may naabot dito. Gandang balita nito 25 billion pesos revenue nawala sa gobyerno dahil sa kapalpakan ng BIR. Mamaya natin ito. Kala ko good news. Tuloy muna natin itong good news. Ang Ultamayo po ay available sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang po ninyo na ito po ay galing sa Theoxis Health Ventures. Para po sa mga concerns ninyo, magtanong lamang po sa 0917-110-6580. Available din po ito sa Mercury, sa Mesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. At sabi ko nga sa inyo, sa panahon ito na kinakailangan natin ang kaagapay sa puyat, pagod at stress. Tandaan po, nandyan ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration, ang Ultamayo. Ngayon po ay certified halal. Ayan, meron na po silang halal certification, kaya dun sa mga gustong mag-distribute nito sa mga Arab countries, uubra na po. Maganda umaga, Pilipinas! Maganda umaga doon sa 8 mayor dyan po sa Bohol na nasuspende. Mamaya may balita kami sa inyo, Ayan, kasama na muna natin si Miss Mariah Agbay, ang President ng Philippine Federation of the Deaf. Nung may mga problema po sa pandinig. At makakasama din natin si Miss Joy Villarreal na siya po namang interpreter. Ayan, makakasama din natin, kasama din ba natin dito sa Panayam Malu? Si Patrick Brian Ablasa. Ayan. Okay. Para perho yung ating talakayan, Okay, unahin muna natin si Ma'am Maria, Miss Mariah Agbay. Ma'am Mariah, magandang umaga po sa inyo. Good morning. Good morning po. Good morning po. Magandang umaga. Yan, nakita ninyo Ang kausap po natin ay may problema po sa pandinig. Marami pong mga newscaster. Ang problema po talaga, humihina ang tenga. Kasi nga, yun yung exposure namin sa mataas na decibel kuminsan. Ma'am Mariah, anong problema ho natin? Anong problema po ng Federation of the Deaf? May konting delay lang Ayan okay. Yes, Ma'am Mariah. Good morning po. Kami po meron po kaming protest na mangyayari po kasi po
yung mga kasama namin sa Komisyon ng Wikang Filipino na binirin ang FSL unit ay na tinatanong po sa mga nandun stock sa KWS kung saan napunta yung 1.8 million na budget noong 2023. At saka po yung pagbayad po sa, marami pong problema, pati yung pagbayad sa mga tagasali na interpreters namin, sa services po nila, hindi po naibigay. At lalo-lalo na ito po yung nangyaring pagtanggal po hanggang June 30 na lang po ang mga empleyado po sa FSL unit o Filipino Sign Language unit. Sila po ang aming mga tagapaglaban sa aming programa sa loob ng KWS. So, hindi po nila natanggap ang salary nila ang 3 buwan tapos na yung tatanggalin pa sila. Teka muna, ma'am, gaano karami itong pinag-uusapan? Ma'am Maraya, gaano karami itong pinag-uusapan nating mga eksperto sa sign language na pipitbingi? Mga ilan sila? Sandali lang po, ha? Okay, delay lang po ng konti para sa mga okay po. Dalawa po yung deaf or bingi at 5 po yung nakakarinig o hearing. Tapos para po sa kalaman ng lahat, bingi po or deaf is okay po. Hindi po fite. Hindi na po natin ginagamit yung ganitong term ngayon. Hindi po siya culturally and socially apt. Deaf po is okay or bingi po. Lahat ng ibang parehong linipat. May boses po ang deaf o ang bingi. Okay. Hindi lang po nakakarinig. Thank you, ha. Thank you for the correction. So, hindi na deaf mute, kundi deaf na yung deaf na lang talaga, deaf na lang ang ang binibigyan natin ng emphasis. Ganun pala yun. Yes po, deaf po. Or bingi, bungol sa Bisaya o sa ibang dialect. Ma'am, ang bungol naman kasi 'di ba? Ang bungol naman kasi 'di ba nawalan lang ng pandinig 'yun? Hindi naman talaga inborn 'yun. 'Di ba? Magkaiba ba 'yun? Oo. Bungol po is bingi pa rin. Pareho lang po 'yun po. Pareho lang. Bungol in Bisaya, bingi po sa Tagalog. Okay. Sige, para pataso yung ating panayam, pag-isahin na natin. Kasama naman natin si Patrick Brian Ablasa. Siya po yung Senior Deaf Coordinator ng Filipino Sign Language Unit. Sir Patrick, magandang umaga naman po sa inyo. Ayan. Good morning din po. Magandang umaga sa inyo. Oo. Sa Sir Patrick. Opo. Ano hong sagot nyo dito sa problema? Ayan, nag-ano lang ho sila, ha? Okay. Opo, kami po yung kawani. Ako po sa loob ng FSL unit. Ako po ang Oo. Ayan. Ako po ang Senior Advocacy Officer para maisakatuparan po ang FSL Act, Filipino Sign Language Law, na siya rin tawag natin ay Republic Act 11106. Yung mga kami pong kawani ay 4. Totoo po yun, nawala po ang 1.8 million sa budget po namin para po sa programa. Hindi po nila maipaliwanag sa amin kung saan napunta. Budget po ng 2023. At itong 2024 po, kami pong mga contracted service po na empleyado doon sa unit, 3 buwan po kami hindi pinasahod. Wow! Halos 3 buwan. Wala January, wala Enero hanggang Marso. Tapos nitong tapos nung nakapag-desisyon na po ang RTC, nila RTC, kasi nagsampa po kami ng kaso dahil hindi nga kami pinasahod. Binigyan naman po kami ng ngayon, end of contract, parang hindi na daw po kami ilahawag. Teka muna. After June 30. Oo. Sir Patrick, napaka-importante nyo itong role nyo. Kasi hindi lang naman
yung grupo ninyo ang inyong sineserbisyohan. We really have to convey kung ano din yung mga polisiya ng gobyerno para po sa mga nasa sektor na kinabibilangan po ninyo. Bakit ho tinanggal bakit tinanggal ho yung budget? Saan napunta? Oo. Bakit nawala? Yan na nga po hindi po nila mapaliwanag sa amin kung saan napunta. Yung ikato pa nga, sige po, ngayon po, hindi po ba, hindi nga kami pinasahod ng 3 buwan, tinatanong namin kung bakit. Okay. Tapos kami pong lahat na nandun sa programa, na sa Filipino Sign Language Unit, hanggang June 30 na lang po kami. Ibig sabihin po nun, yung batas po ng RA 11106, hindi na po nila ginagalang, mawawala na po ang boses ang death. Okay. Ang mga bingin na kasama namin. Sir Brian, Sir Patrick, saan, anong unit yung dapat nakalampagin natin? Ano yung ahensya ng gobyerno? DSWD? Sino yung saan ang gagaling yung sweldo ho ninyo? Okay. Mula po sa Komisyon ng Wikang Pilipino mismo, CWF. Okay. Namilikha po sa pamamagitan ng RA 7104. Yan po yun. Tapos sa ilalim po nun, nalikha din yung FSL unit dahil po dun sa Batas Pambansa 11106. Sige. So may sariling sangay po yan. Kami po yung sa FSL unit. Pero galing din po ang budget sa Office of the President pero sa KWF. Sige, didiretso na ho tayo sa Malacanang, magsusumbong tayo doon na nawawala yung pondo at tatanggalin ho kayo, i-enkontra kayo. Dapat nga, pinalalakas tong sektor na ito eh. Anyway, maraming salamat Sir Patrick Brian Ablasa at kay Ma'am Maraya Agbay. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala dito. Loud and clear, narinig ho namin ang inyo pong hinaing at ito'y dapat na matugunan. Di ba, kung ano-ano yung mga proyekto na kung saan napupunta yung pera ng gobyerno, ito, ang liit-liit na budget lang pang sweldo dito ho sa mga naglilingkod sa sektor na ito, hindi pinagkakait pa ho ninyo, pakawalang konsep. Oy, kayo dyan sa Malacanang, nakikinig kayo ha, huwag nyo na hintayin tumawag kami. Di ba, aksyonan nyo na ito, napapanood nyo naman sila Di ba, naintindihan ho ninyo yung problema. Di ba, this is very unfair na nagtrabaho ng 3 buwan pagkatapos hindi nyo pa sisweldohin. Loko kayo Sige, anyway, again, Ma'am Maraya, thank you. Sir Patrick Marayan, thank you. Mangungulit din ho tayo para po sa kapakanan ng sektor na ito. Thank you po, maraming salamat. Ma'am Joy, maraming salamat for joining us, Opo, sir, kung may pwede lang po kami idagdag, sabi po ni Pete sa ni Maraya, kung okay lang po, meron po kaming death of total tally po na gagawin sa Liwasang Bonifacio. Kung yung mga pwedeng sumuporta, samahan niyo po kami sa tapat po ito ng post office. Magsasama-sama po ang mga miyembro ng deaf community para magreklamo, ipakita sa kanila na kasama po kami na hindi umaayon sa nangyayari po sa amin. Ayan. Sa FSL unit. Ayan. Ma'am, kailan to? Ma'am Joy, kailan? Kailan uli? Bukas po. Bukas. May 31. Maraya po nagsisan. Senyas 8 po ng umaga. Alas 8 po ng umaga. Sa Liwasang Bonifacio po. Okay. Alas 8 ng umaga, Liwasang Bonifacio bukas. Magkita-kita tayo. Bingi kayo o hindi, sumali dahil ito po'y para sa kapakanan nitong sektor na ito na inaargabyado. 3 months nang hindi pinapasweldo. Ano ba naman kayo, di ba? Samantalang, di ba? Hindi nga pumapasok sa trabaho yung ilang mga staff ng monetary board. Sumisweldo ng pagkalaki-laki. Ito nagtatrabaho para sa sektor na ito. Nakakapanggigil kayo Sige, maraming salamat Ma'am Joy Uulitin ko mamaya yung ating panawagan para sa rally bukas ng mga kasi may biro, di ba may biro? Bukas merong marcha ng mga bingi. Ito ho, totoo na. Magmamarcha ho yung mga bingi, yung mga bungol, yung nasa sektor na ito. Mga PWD po ito, dapat nga binibigyan ho ito ng mas maraming ayuda di ba? Tinanggalan ho sila ng budget pagkatapos ipa-end contract pa. Pati ba naman yan?
Di ba? Ma'am Joy, thank you ha. Maraming salamat. Yan ha. So, doon sa mga salamat. Doon sa mga gustong sumuporta, alas 8 bukas, Liwasang Bonifacio, May 31, magkita-kita ho doon para ho sa rally na ito na gusto hong iparating ng mga bingi, ano ha? Kasi yung pala hindi pala pipit bingi na ngayon. Bingi na lang ha. Kasi may mga bingi din na nakapagsasalita. Oo. Oy, Francis, sumama ko bukas doon ha. Oo. Alam ko hindi ka bingi pero pipi ka pagdating sa bahay. Maganda umaga, Pilipinas! Isama mo si Ray Taladro. Pipi din yan pagdating sa bahay. No sound pagkakaharap si Mrs. Oras sa buong kapuluan, 24 makalipas ang alas 5. Maganda umaga, Pilipinas! 29 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Hoy, malapit na ho mag-Father's Day. Huwag kanyong kalimutan, ang mga tatay tatanggap din po ng regalo. Lalong-lalo na ng tangerine chocolate and dark chocolate dahil immune booster po yan. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magdiniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung mga magagandang planting material ng kakao galing Davao, hinakot, itinanim po sa ilalim ng mga nyugan para mag-produce sila ng iba pang mga produkto bukod po sa kopra. At saka iba pang mga biyaya ng nyug. Kaya ngayon, ang tangerine chocolate ay brand nangungunang brand ng tsokolate para ho sa mga magsasaka at mga magniniyog ng lalawigan ng Quezon. Available sa 0919-095-5935. Sa mga kababayan natin dyan abroad, suportahan ho natin ang ating pong mga magsasaka, ang ating mga magniniyog. Available din po mahigit 10 variants ng tangerine chocolate sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material na ginamit dyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya nga po sabi ni Dr. Helen Tan, sino pa bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Tangerine chocolate. Magbabayad na ng mas mahal. Talaga kayo ginagalit nyo ako, ano? Kaya tataas ang presyo ng kuryente. Ito na naman, ha? Magbabayad ng mas mahal ang mga motorista ang daraan ng North Luzon Expressway simula sa June 4. Hunyo 4 na. Ito'y nangaprubahan ng Toll Regulatory Board ang implementasyon ng second tranche ng toll adjustment sa major expressway. Sa ilalim ng bagong toll fee matrix, magbabayad ang mga motorista ng daraan sa open system ng karagdagang 5 piso para sa Class 1 vehicle, 14 pesos sa Class 2 vehicle at 17 pesos naman sa Class 3. Para naman sa closed system, may taasingil din at 21 pesos. Para sa mga Class 1 vehicle, 54 pesos sa Class 2, 65 pesos naman sa Class 3. Magbabayad naman at dagdag na 27 pesos sa Class 1 vehicle, bibiyahe ng end-to-end sa pagitan ng Metro Manila at Mabalacat City. 68 pesos naman sa Class 2 at 81 pesos sa Class 3. Siyempre, yung pong mga pampublikong sasakyan, ipapasa lang naman nila sa mga sa kanila hong mga pasahero. Kaya in the end, sino pong kawawa? Di yun pong biyahero. Umasa naman si Senator Amy Marcos na hindi magkakaroon ng paksyon sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Ayon kay Senator Amy, medyo emosyonal pa ang ilan sa mga senador mahigit 1 linggo matapos ang pagpapatalsik kay Senator Mig Zubiri bilang Senate President. Sinabi naman ni Senator Marcos na umaasa siyang maghihilom na ang sugat at hinahamon niya ang mga senador na tapusin na ang kanilang mga hindi pagkakaintindihan bago pa man matapos ang session break. Pero pinaliwanag na mababatas na hindi na bago ang pagpapalit ng liderato sa Senado at sa huli, magkakaibigan pa rin naman silang lahat. Sa katunayan, may mga nauna na niyang ugong ng pagpapalit ng magiging Senate President tulad din na Senator Cynthia Villar, Loren Legarda, Jingo Estrada, pero matagal nang gusto ni Senator Chis ang naturang pwesto. Idinain pa ni Senator Marcos na walang katibayan ang mga satsat na may mga outside forces o mga papel ang Malacanang sa kunit ng laban kay Zubiri. Samantala, dadagdagan pa ang mga komiteng pinamumunuan naman ng Presidential Sisters sa Senado matapos na mahalal bilang chairman ng Urban Planning, Housing and Resettlement Committee. At dahil nga po siya po na biktima ho ng kudita, magbabakasyon daw muna ng ilang araw si Senator Mig Zubiri. Yan po naman nare-report sa atin ni Raymond Delpa sa RS28. Good morning, Raymond. Raymond. Tutol si dating Senate President Juan Miguel Mig Zubiri sa isinusulong na divorce bill.
Ayon kay Zubiri, isa siyang conservative senator dahil siya ay pro-life at pro-family na kung siya ay nasa Amerika ay mapapabilang siya sa hanay ng mga Republican. Ayaw niya ng ala Las Vegas style na mag-asawa ngayon, ngunit sa susunod na buwan ay hiwalay na. Paliwanag ng dating Pangulo ng Senado, hindi siya pabor sa anumang panukala na wawasak sa pamilya. Dahil kung titingnan ng ibang bansa, isa sa mga dahilan ng dysfunctional o sirang pamilya ay dahil sa diborsyo. Kapag nagkahiwalay ang mag-asawa ay naiiwang kawawa ang mga anak. Giit ni Zubiri, ang dysfunctional na pamilya ang siyang dahilan kung bakit may mga nangyayaring mass shooting kaya sa Amerika dahil hindi maganda ang paglaki ng mga bata na hiwalay ang mga magulang. Sa kabila nito ay nirerespeto umano niya ang pasya ng makasamaang senador at inaasahan niyang pairalin ang conscience vote sa kontrobersyal na panukala. Sa survey na ginawa ni Senador Jingo Estrada, halos pantay ang bilang ng mga senador na pabor at kontra sa divorce bill. Narito si Senador Mig Zubiri. Ayaw po natin maging patulad ng mga Las Vegas weddings na bigla na lang, di ba, pag-asawa tayo na yun, tapos kung ayaw natin, di walay tayo sa susunod na buwan, hindi dapat tama yun. So, I think we should study it to make sure na hindi po tayo magiging katulad ng ibang bansa na very dysfunctional ng family. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Maganda umaga, Pilipinas! Okay, antabayanan po ninyo ha. Yung malakas promo natin ay nandyan sa Giginto, Bulacan. Ay, abangan ho ninyo sa mga taga-Giginto, Bulacan. Mamimigay ng pera dyan si Sherwin Alparo. Pero bago ka siya makarating ng Giginto, Bulacan, dadaan syempre siya ng expressway. Ayan na. Pero huwag ka mag-alala. June 4 pa mag-i-implement ng increase. Kasama na natin si Julius Corpus, ang spokesperson ng Toll Regulatory Board. Sir Julius, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Kong Angel, at sa aking Ma'am Malu at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay dito sa inyong programa sa DZRH. Ang magandang umaga po. Siyempre, ang TRB naman, hindi talaga gugustuhin din na magtaas ng increase. Ano ha? Magtaas ng increase, magtaas ng toll. Pero ang adjustment niya ay hindi kasama ang TPLEX hanggang NLEX lang? Opo, ang pagbabago po ng toll fee, Kong Angel, will only be at NLEX, no? So, dito lamang po from ang mag-a-adjust tayo ng toll fee. Okay. So, yung TPLEX at saka yung ECTEX, walang problema? Wala po tayong paggalaw ng mga toll fee. Pero may nakapending? Marami po tayong mga pending, subalit other process pa po yan at gaya po ng panipon na nangyayari. Bago man lang tayo magpatupad ay nag-aabiso sa ating mga motorista. Magkano magiging impact nito? Kasi syempre, ang mga public transport naman, yung mga bus companies, ipapasa lang din nila ito sa end user. Ano ha? So, magkano ang magiging impact nito kung sakasakali sa pamasahe? Kung Angel, marapatin lang po ninyo. This is actually the second and final tranche po nung na-approve na toll fee adjustment nung pang nakaraang taon. Noong pong 2023 ay nagpatupad po tayo ng isang adjustment pero hinati po natin, no, para hindi maging mabigat sa ating mga motorista. So ito na po yung pangalawa at huling bahagi ng adjustment ng NLEX for their 2018 and 2020 petition. Ang karagdagang singil po, simula June 4, ang kanilang nais na collection date would be 5 pesos po per class 1, 14 pesos per class 2, 17 pesos per class 3 sa open system po nila, which runs from Balintawak up to north of Marilao. Diyan naman po sa closed system, Kong Angel, ang karagdagang singil will be 21 pesos, 54 pesos, and 65 pesos for class 1, 2, and 3 from north of Marilao to Santa Ines. Ngayon, sa dulo-dulo na po ito, from Balintawak up to Santa Ines, yan po ang pinakamahabang portion ng NLEX natin, Kong Angel. Ang karagdagang toll fee is 27 for class 1, 68 for class 2, at 81 for class 3. Kong Angel, sana mabigyan niyo ng konting pagkakataon para sa ganun ay mapaalala ang ating mga motorista. Last week lamang, kamakailan lamang ay may programa po kami inilatag ang pamahalaan at ang mga toll operators na sumuporta rito
ito yung i-exempt natin sa toll increase yung mga vehikulong nagdadala ng pagkain, mga agricultural products. Ito yung kung saan lahat ng mga toll increases na nangyari noong nakaraang taon, 2023, starting June up to now, kasama na rin po ito na ipapatupad ng NLEX sa June 4, ay hindi makaka-apekto dito sa mga vehicles na nagdadala ng agricultural products. This is one way of helping not only government but also more particularly ang ating mga consumers na hindi naman po maging dahilan ang toll fee para sa pagtaas ng presyo ng pagkain nila. Pero Sir Julius, okay nga sa mga kung hindi na sila sisingilin ng toll, no ha? Pagdating naman dito sa Metro Manila, may mga bayan, may mga lungsod pa rin naniningil nakakabuisit. 'Di ba? Hindi na nga naniningil ang TRB, yung mga tollways hindi na nga maniningil. Yung mga LGU naman na nadaanan, nangungutong pa rin Di ba kaya dapat talaga matutukan to? Teka muna, balikan ko lang. Anyway, yung pong ayaw dumaan ng expressway, may mga alternate routes pa rin naman. Kaya medyo mas mabagal nga lang, At saka medyo mas matraffic. So, kung iindahin man nyo yung increase, doon na tayo doon sa mga alternate routes. Balikan ko lang yung tanong. Pwede ba nilang ipasa ng mga mga public transport operators yung increase na yon sa pamasahe? Hindi. Sir Angel, kasi I cannot comment on that. It is not our mandate. Hindi nyo naman teritoryo yun, Ang LTFRB po kasi, ang may mandate and jurisdiction po pagdating po sa pamasahe ng mga public transport. Kaya siguro po sila ang pwede nating tanungin sa bagay natin. Sa bagay, maganda din yung mga improvements na ginagawa naman diyan sa NLEX hindi na lubak-lubak at saka makikita naman natin na talagang maayos yung nag-improve yung maintenance diyan sa kaya lang alam mo kulang talaga Sir Julius baka naman pwede na ring maglagay yung mga gasoline station ng charging station. 'Di ba? Para ma-compensate tataas man halimbawa ang toll fee, makakatipid ka man sa gasolina pagka pagka ang sasakyan mo hybrid. 'Di ba? O kaya electric. Maganda po ang paanukala ninyo Kong Angel at yan pa ipapaabot ko sa ating mga toll operators para maabisuhan nila ang kanilang mga toll service facility operators na kung pwede pati yung serbisyong yan, isama na din sa mga gasolinahan na along the expressway. Balitaan mo kami pagka meron yan kasi isa yun sa mga talagang magiging solusyon. Di ba? Maganda nga po yung napanggit ninyo kaya right away po pagkatapos nitong ating panayam may papaalam ko po sa kanila ang magandang solusyon na binigay po ninyo. Salamat po. In the meantime, thank you for joining us and maraming salamat sa pagkakataong makausama namin kayo ngayong umaga. Salamat po. Thank you. Muli po, maraming salamat po, lalo na sa DZRH family po natin. Sa magandang umaga po at mabuhay po kayong lahat. Ayan, maraming salamat. Si Ginoong Julius Corpus, ang spokesperson ng Toll Regulatory Board. Batiin na rin natin ang magandang umaga si Mayor Sene Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Ma'am Naida Ang Ping ng Maynila. Good morning po At sa lahat ng mga poging mapitagan na nakikinig ngayon, good morning. Justice Max De Leon, Professor Andy Pereria, magandang umaga po sa inyo. At hindi ko kalimutan batiin ang happy birthday ang aking pamangkin na si Bon Barreto. Ayan, 10 years old po ito. Magta 10 years old siya ngayon. Anak ko ito ng aking pinsan na si Nate Barreto. Ayan, hawig na hawig siya ng kanyang tatay. Awardee din yata ito, ang batang ito, hindi nakapagtataka, may pagmamanahan. Alam niyo naman yung angka ng mga Barreto, hindi lang magaganda, mga matatalino pa. Maganda umaga, Pilipinas! Sino pa namang magpupurihan, kundi kami magkakamag-anak lang din. Ayan. Swerte nitong mga nakatira dyan sa mga proyekto ng Westchester Realty Yung pinakamurang ready for occupancy unit with easiest term, 5% lamang ang down payment. Mga proyekto po ng Westchester Realty dyan po sa Severa, Mabalacat, Severa, Bacolor at Samira. Napakalapit. Hindi na sila kinakailangan pang bumiyahe papuntang Ninoy Aquino International Airport dahil napakalapit lamang ho nito sa Clark International Airport. Ayan. At 7 days after ang take out ng Pag-ibig Housing Loan, pwede na maglipat bahay agad. Ano pang iniintay po ninyo? Makipag-ugnayan po sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555 dahil may chance pa ho kayong manalo ng 3 for 2 sa anumang Asian destination patungong Japan, Taiwan, Singapore, Hong Kong o Thailand kung
magaling kayong magpukol ng dart. Ayan, ha? Ngayon, pag hindi pa rin kayo sinuwerte dyan, meron pang ibang mga chances na manalo sa Summer Premiere Promo ng Westchester Realty. Ayan, may iba pa hong mga prizes. Nasa loob po ng township mismo, ang palengke, ang munisipyo, ang eskwelahan, at hindi nyo na kinakailangan bumiyahe pa ng pagkalayo-layo para lamang magkaroon ng access dun po sa mga serbisyong yan sa loob ng township. Yan po ay proyekto ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon. Magandang umaga, Pilipinas! Si Edwin Duque, 30 pamilya na apektuhan ng pagguho ng pader sa Valenzuela City. Naku, 5 months nang nasa evacuation center. Kumusta naman ang kalagayan nila? Edwin Duque, RH23. Edwin. Ay, naputol si Edwin. Pakire-dial nga si Edwin. 8 alkalde naman ng lalawigan ng Bohol ang nakabilang sa mga sinuspende ng Office of the Ombudsman sa pagpapatayo at operasyon ng isang resort sa gitna ng Chocolate Hills. Kabilang sa preventive suspension ay ipinataw kina Restituto Suarez ng bayan ng Sagbayan, Antonio Jumawid ng bayan ng Batuan, Elizabeth Pase ng Katigbian, Eugeniano Ibarra ng Clarin, Mayor Norman Palacio ng Bilar, Mayor Michael Dorian ng Sierra Bulyones, Mayor Dionisio Niel Balite ng Valencia at si Mayor Conchita de los Reyes ng Carmen. Inutos din ng ombudsman na isailalim sila sa preventive suspension 6 months. Nako, alang sweldo dahil nga po kinakailangan matapos ang administrative adjudication. Ang kautusan na naglista ng 69 na individual kabilang si Governor Enrico Aumentado ay inisyo ng ombudsman noong May 22 at agad na executory. Buti nga sa inyo. Ayan ha, sinisiran nyo ang kalikasan, hindi nyo pinangangalagaan. Ombudsman, kailan nyo naman isusunod yung mga naninira dito sa Biak na Bato Heritage? Parang matagal ho yatang hindi na naaksyonan ha. Tsaka ombudsman, baka pwede ho, pakisilip na rin ho yung sumisira sa Mount Apo. Protected landscape. Tuloy din ho yung development ho ng mga doon, ng mga resort. Magandang umaga, Pilipinas! Balikan muna natin si Edwin Duque. Edwin, kumusta kalagayan ng mga residente na nasunugan? Edwin? Ano nangyari sa mga telco natin? Kaganda na serbisyo. Try natin uli. Mabuti pang tao nakakapag-ultabayo. Itong linya natin, hindi. Ayan, okay na? Naku. Ano nga ba ang ultabayo? Ang ultabayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na nirekomenda ng mga doktor rehistrado sa Food and Drug Administration. Nagtataglay po ito, ayon po sa mga pag-aaral, clinical trial po na ginawa sa Japan, nagtataglay po ito ng isang enzyme o isang mga dead microorganism na nag-a-activate ng commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. Kaya naitataboy po yung mga toxins sa ating katawan habang tayo po natutulog, magkakaroon tayo ng panibagong sigla sa kinabukasan. Available po ito sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang po ninyong galing po sa Teoxys Health Ventures. Kung may mga tanong pa ho kayo, magtanong ho kayo mag-text ho kayo sa 0917-110-6580. At available din po ito sa Mercury, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, Joann's Pharmacy at Curamed. So all over the country available na po ito at marapit na rin po maging available sa iba pang panig mundo dahil ito po ay meron ng halal certification. Ayan ang Ultabayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor rehistrado sa Food and Drug Administration. Tingnan natin kung nakapag-Ultabayo ang linya ni Edwin Duque. Edwin. Makibuntag, ayun! Hindi pa rin nakabalik yung mga residente na apektado ng pundasyon ng pader sa Valenzuela City. Kaya dahil dyan, Kuya Angel, ay pinangunahan na ni mismong Mayor Wesa Gatchalian ang pamimigay ng 20,000 tulong pinansal sa bawat Talagang magandang linya natin, pupugak-pugak. Teka. Ayan. Sige, pwede na ulit. Tuloy natin. Hindi pa rin nakabalik ko yung Angel. Yung mga residente apektado ng pagkuho ng pader sa pundasyon ng pader sa malapit lamang ito sa City Hall ng Valenzuela. Dahil dyan ay pinangunahan na mismo ni Mayor Wes Gatchalian
ang pamamahagi ng tag 20,000 pesos tulong pinansyal sa bawat isa. 10 naman sa may-ari ng bahay ay tig 10,000 piso. At yung 16 na nangupahan naman na preventively na iniligas sa Agustin Street sa Barangay Karuatan noong May 28, 2024. Kasunod ng pagkakaroon ng mga pinsala, Kuya Angel, ay at pagkawasak sa konektadong kalsada, dulot nga nitong seepage na pinatupad, ay agarang preventive evacuation measure yung isinagawa ng LGUs. Samantala silang nilipat sa Malinta Junior High School campus noong May 26 dahil doon sa pagguho. Layunin naman ng tulong ang pinansal na matulungan ng mga apektadong pamilya na may pansamantalang gastusin at sa kanilang tirahan sa panahon ng pagsasaayos ng kalsada at drainage sa naturang lugar at pagtatayo din ng retaining wall sa lote ng pamalang lungsod kung saan ay itinayo ng Department of Public Works and Highway ang 4 stories legislative building na may basement parking. Ang mga ginagawa ngayon pagsisikap ng lungsod ay nasa manungtatagal na umigit kubulak na 6 na buwan kung saan ay ang apektadong lugar ay manatiling sarado sa pampubliko o sa publiko maliban doon sa pedestrian access ng mga residente na napagkasunduan din na pansamantalang lumipat sa nagtirahan ang mga ito sa ibang lugar upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Noong nangyari ito, Kuya Angel, noong linggo ng gabi, noong malakas yung pagulan at nakita na lang nila na yung pinakapundasyon ay mismo yun ang gumuho, yung pinakatirikan nito. Bukod sa tulong pinansyal mula sa pamahalang lungsod, ang Department of Social Welfare Development ay nagpaabot din ng suporta sa pamamagitan ng pagbibigay ng family food pack, grocery kit at kitchen kit sa bawat pamilya na katakdaring magbigay ng tulong pinansyal ang tanggapan ng Senador Win Gatchalian sa mga residente sa naturang lugar. Mula pa rin sa Valenzuela, ako pa rin sa Ares 23, Edwin Duque, tuloy-tuloy sa magbabalik at tuloy-tuloy sa serbisyo sama sa Matayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Salamat, Edwin. Happy moving up day kay Shine Gabriel Alparo ng Lucio-Nuco National High School dyan sa Biklatan, General Trias, Cavite. Binabati ka ni Uncle Sherwin. Andiyan na si Sherwin? Ala pa? Sige, magko-commercial lang tayo, ha? At batiin ko rin muna ng happy birthday si Juan Carlos Brillantes, Custom Operations for Chief Container Port Inspection Division ng Bureau of Customs, ha? Magandang umaga ho sa mga taga Bureau of Customs, ha? Binabati ka ni General James Brillantes. Magandang umaga din kay Director Ginger Katabui ng Net25 at kay Director Coral Losalia. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Maganda umaga, Pilipinas! 8 minuto na lamang bago po mag-ACS ng umaga. Umaga, Pilipinas! Teka mula, nakikiramay nga pala tayo dito sa pagpanaw po ni Mike Rolando Corpus dyan sa Visayas Avenue, Project 6, Quezon City. Pumanaw nung May 24. Alam po ninyo, Peace Camp volunteer po ito, no, ha? Itong si Uncle Mike. Isa po ito sa mga volunteer teachers at community organizer na tumutulong po sa mga katutubo dyan po sa Central Luzon. Nakikiramay tayo kay Colonel Sam Sagon, ang isa ho naman sa mga aktibong nagsusulong nitong Peace Camp dyan po sa Central Luzon. Uli, nakikiramay ho tayo sa pagyao ni Sir Mike Rolando Corpus ng Peace Camp. Ba't ayaw? Maganda umaga, Pilipinas! May winner na si Sherwin Alparo. Sherwin! Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sino ang nahuli pero walang kulong? Sherwin.
Angelo, nakikita mo ba yung view natin ngayon, no? Parang ganda. Oo. Parang Hawaii. Yes, oo. Parang Hawaii, no? Yan ang nag-iisang halaman ng festival. Ito sa Giginto, Bulacan. Parang nila-standing halaman na lang. Tulo pa ng nyog. Walang iya ka. Akala ko ba naman? Tuwing Enero kasi kasali ang isa sa pinagdiriwang dito sa Giginto, Bulacan, ang Halamanan Festival. Pero isa ang Giginto Festival palagi sa tinatampok sa Aliwan Fiesta, yung Halamanan Festival. Yan, mapapanood yan sa Aliwan Fiesta sa June 27, 28, and 29 dyan sa Aliw Theater. Kaya sugod na. Pero eto na, sugod natin itong tapsihan na ito dito sa Giginto, Bulacan. Ang kanilang menu tapsi, hamsi, at sila. Ano pangalan ng tindahan nyo po? Mama Isa's Eatery. Mama Isa's Eatery. At yun si Mama Isa. Ayan si Mama Isa. Mama Isa, magandang umaga. Gandang umaga po. Kayo palagi, naka-tune in sa radyo sa DJ siya, no? Kung radyo nila nakasabit. Bakit po? Pinarusahan yung radyo na sinabi? Wala kasi mapaglagyan. Kaya mainam nakasabit po. Mas mainam nakasabit Ito sa may harapan ng salamin yan, no? Ayun. Sabay ko na ng kutsara. Mami Isa, sino paborito mga announcer pag umaga? Si Congressman Angelo Palmones. Si Congressman Angelo Palmones. Kompleto talaga, Naman, Meron kang 1,000 pesos. Thank you po. At hindi lang yan, Hindi lang yan, Ate Isa. Meron ka pang t-shirt mula sa DZRH. Ayan. Thank you po. Magkakasya yan, basta lagyan mo ng slit sa gilid. Uy, bigay mo kay Nana yung bigay mo kay Nana yung kasing size nung binibigay nyo sa akin. Yan. Double XL. Grocery bag mula sa DZRH. Thank you po. Ano masasabi ko Kuya Angel? Nanonood siya. Maraming salamat po. Ayan. Binigay nyo. Ayan. Tiwala lang po tuloy lang pa sa tiwala at pakikinig sa DZRH umaga, tanghali, hapon at gabi. Ayan Pero matulog din po kayo Ayan, sige. Tayo nagluluto dito, Kuya Angel, tignan mo ang dami ng nakasalang pa. Siya, sige. I-breakfast mo na lang kami dyan, Sherwin. Mukhang mag-aalmusal kami. Ang sarap ng anong tinda nyo? Mga silog. Anong pagkain ba dito sa Giginto, Bulacan? Marami po. Marami. May lechon kawali. Yung mga sigat dito, lechon kawali. Oo. Meron marami pa. Kaya lang kasi everyday, iba-ibang putahe namin. Hindi kasi pwede. Si Sherwin, ang hanap lang. Kagaya sa Cebu, di ba, lechon. Dito sa inyo, lechon kawali. Opo, meron. Minsan mga chicharong bulaklak. Ayan, okay. May papaisan. Sherwin. May kari-kari. Sherwin, alam ko naman ang gusto mo, ikaplog. Kape at itlog. Kaplog. Ayan. Sige, maalam ka na, uy. Ito na si Jerry Bao, nakasingkaw na, Sherwin, sa Giginto, Bulacan, gusto mo nalo ng 1,000 pesos. Sumubok lang sa DZRH. Makakain ang susunod dating winner sa DZRH Mas Malakas promo. Ours number 6, Sherwin Batal para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. 2x2 sa TCS Balita, susunod na. Angel po si Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. 6:02 ang oras sa buong kapuluan.